Parang hindi makahinga ng maayos si Shaira. That was the most daring and most outrageous thing she had ever done in her entire life. Parang ang lakas-lakas ng daloy na adrenaline sa katawan niya. Pero para din siyang nanlalambot na hindi niya may paliwanag. Laking gulat niya nang mapapayag niya si Kenneth sa ideya niya. Kinulit niya ito, oo, pero hindi pa rin siya makapaniwala na nagtagumpay siya. Ang usapan nila ni Kenneth ay yayayain niya sa mall si Sheena. Sa isang medyo tagong bahagi ng parking area sila paparada. Gagawa siya ng dahilan para maiwan niya ang kakambal niya at kakailanganin nitong manatili sa kotse. That would give him the chance to take her. Pinili nito ang parking area ng mall dahil contained ang lugar. May mga nakaparada ring mga sasakyan na pwedeng pagkublihan. May mga gwardiya man doon pero hindi naman nililibot agad-agad ng mga ito ang buong paradahan. Mas kaunti rin ng mga taong pwedeng makakita sa mga ito at makialam sa pangyayari. Para hindi na makagawa ng komosyon ay gagamitan nila ng pampatulog ang kapatid niya. Ilang mga kakilala niya ang nasa medical industry ang kinulit niya para makakuha siya niyon. Kailangan nilang isa-date si Sheena para maisakay ito sa SUV ni Kenneth pagkatapos ay mailipat sa chopper na maghahatid sa mga ito sa isla. She could just imagine her sister's reaction when she saw who took her. Hindi pala bold and daring si Kenneth, ha? Plansyado na ang lahat pero ngayong malapit na iyong magaganap ay kabadong-kabado siya. Kung papalpak man sila, siya na ang bahalang magpaliwanag kay Sheena. Kinakabahan man ay na-excite din siya. Nung nasa college pa siya, ang isa sa paboritong subjects niya ay ang scriptwriting class niya. She loved creating scenarios in her mind, and the stage kidnapping was right up her alley. Bihira na tayo makagala ng tayo lang. Katwiran niya kay Sheena. Mabuti na lang nga at nabanggit na nito sa kanya na wala itong appointment sa susunod na mga araw. Katunayan nga raw ay magbabalak ito magpahinga muna. Perfect. Sa loob-loob niya, mukhang kinakaisihan ng katadhana ang mga plano niya. Binalikan uli niya sa isip ang itinatakbo ng mga pangyayari. Pagbaba nila ng sasakyan ay magkukunwari siyang may malalang kailangan tawagin. Mag-e-excuse siya sa kapatid niya at sasabihin niyang ito'y saglit lang. Saka siya lalayo rito. Habang wala siya ay lalapitan nito ni Kenneth at ng mga kasama nito. They will subdue her and take her to his car. Double purpose ang paglayo niya. Magiging lookout na rin siya. Mamaya ay matsyempo pang may mga parating na nagkorondang gwardya kung kailan nasa akto na si Kenneth ng paglapit sa kapatid niya. Siya nag-drive ng sasakyan kaya nasa kanyang susi. Nang maisara na nila ang pinto ay umakto siyang nagpapaltak. Oh shucks! Teka, may hindi pala ako na-send na file sa digital font. Anya. Wait lang ha, tatawagan ko ang boss ko. Sasabihin ko na isusunod ko na lang ang file. Sandali lang ako. Inilabas niya ang cellphone niya. Saka niya iniwan ang kapatid. Diyan ka lang ha. Pahabol pang Billy niya rito. Sure. Ani Sheena. Dalian mo lang, mainit dito eh. Kanina pang pinagpapawisan si Kenneth. He must be crazy to agree to Shira's scheme. So many things could go wrong. Pero naisip niya, maano naman na minsan sa buhay niya ay may gawin siyang kakaiba. He had been leading a very boring, very predictable and very tame life. At tama rin si Shira. Sa tagal-tagal ng pagpapansin niya kay Sheena ay hindi pa rin siya pinapansin nito. Kung ipagpapatuloy lang niya ang ginagawa niya, mukhang wala talaga siyang mapapala. Kaya ngayon ay susugal siya. And it was a one-time thing. The kind of exploit he would relate to his grandchildren over and over again. Iyon ay kung magkaka-grandchildren siya. Sa itinatakbo ng buhay niya, parang tatanda na lang siyang binata.
At kung hindi pa rin umubra ang taktikang iyon, ay malamang na magawa na niyang tanggapin ang masaklap na katotohanang wala talaga siyang pag-asa kay Sheena. The point was, he tried his best. Hindi yata niya kakayanin na mag-isa ang pagsukol kay Sheena. Tiyak naman lalaban ito at baka sumigaw pa. Nasa kanyang element of surprise, pero mas maganda na habang nasusurprise ito ay may ibang magpapaamoy rito ng kung anumang gamot iyon na ibibigay sa kanya ni Shira. Kaya nakiusap siya kay Vance, isang barkada niya, na tulungan siya. He told him he was crazy, pero pagkatapos na mahaba-habang kwentuhan ay pumayag ito. Now, the moment was at hand. Nag-miss call na sa kanya si Shira sa ikalawang pagkakataon. That was his cue to go for it. Pare, tara na. Baling niya sa kaibigan. Teka pare, kasi sigurado bang walang sabit ito? Mukhang nagbago ito ng isip. Oo nga, sabi niya. Paano ka nakakasiguro? Gusto niyang batukan ito. Ngayon pa ito maggaganoon kung kailan oras de peligro na. Akala niya ay ayos ng lahat. Pare, ano ba? Walang ganyanan. Sabi niya. Sagot kita. Okay, fine. Parang kinakabahan ito. Siya rin tuloy ay nadamay na rito. Lalo rin siyang kinabahan. Where is she? Pinagpapawisan na siya. Nakita na niya ang sasakyan ni Shira pero si Sheena ay hindi pa nahahagilap ng paningin niya. Pare, ano ba yan? Akala ko ba nasa tabi-tabi lang si Sheena? Bakit wala? Aning kaibigan niya. Nandyan lang yun. Panay ang lingon niya. Hayun siya. Maya-maya ay bulalas ng kaibigan niya. Abort! Sigaw ng isip niya. No, go for it! Giit ng kalooban niya. He hesitated too long. Mabilis nang kumilos ang kaibigan niya. Malalaki ang mga hakbang na naglakad dito papunta sa dalagang natatanaw nilang nakatayo sa di kalayuan. Inilalad niya nito ang itim na telang nakasaklob nito sa mukha niya. Wait! Sigaw niya pero hindi yata siya napansin nito. Napilitan na siyang sumunod dito. Tuloy-tuloy naman ang kaibigan niya. Mukhang kinalimutan o nakalimutan na nito ang senaryo na binuo nila. He just snuck up on the woman from behind without even verifying if the woman was Sheena. Walang babalang isinaklob nito ang tela sa ulo ng babae. Natural na magpapapalag ito. Iyong pampahilo, paalala nito sa kanya. Nag-atubili siya. Tangina pare, sisigaw ito. Nagpanik na siya. Ayaw niyang makalikha ng anumang komosyon na tatawag ng pansin ng mga gwardya. Isinalpak na niya sa gawing mukha nito ang panyong binuhusan niya kanina ng pampaantok. May impit na sigaw na kumawala sa babae pero mukhang maagap na natakpan ng kaibigan niya ang bibig nito. The woman struggled some more but the chemical must have taken its effect. Maya-maya lang ay lumugay-ngay na ito sa braso ng kaibigan niya. Nagmadali nang isinakay nila sa SUV niya na nakaparada sa di kalayuan. And then they quickly drove out of the parking area. Tumuloy sila sa hangar na kinaroroonan ng chopper na pag-aari ng kumpanya ng tito niya. He had made the necessary arrangements beforehand so everything was all set. The hard pass was over. Sheena was still out cold. Isinakay na niya ito sa likod ng chopper. Saka siya sumampa rito at umupo sa tabi nito. You owe me big time, paanas na sabi ng kanyang kaibigan. I know, sagot niya. Lumayo na sa chopper ang kaibigan niya. Bumilis naman ang pag-ikot ng hélice ng sasakyang pinapawid hanggang sa unti-unti na silang umangat mula sa lupa. They were airborne in a few seconds. Noon niya ay nalis ang telang nakasaklob sa mukha ng dalaga. Pinakiramdaman niya ang paghinga nito. Mukhang regular naman iyon. Kinuha niya ang pulso nito.
Okay naman ang pintig. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi siya makapaniwala sa nagawa niya. It was a ridiculous, dangerous and very stupid stunt. And yet, there he was. He managed to pull it off, and now the woman who he had been admiring for a long time was right before his eyes. Tulog na tulog pa rin ito. He felt a thrill run through him as he started at her. Ang sarap-sarap yatang haplusin ng pisngi nito. Parang kinis-kinis niyon. Tenderness welled in his heart. Kung hindi lang siya gentleman ay baka hinalikan na niya ito. Given the chance, he promised he would love and cherish this woman the way she deserved to be loved and cherished. Pero pagkatapos ng mga senti, ng mga thoughts niya, ay humalili naman ang takot at pagginguspos sa kalooban niya. What the hell was he going to do next? Pagdating niyo sa isla, hayaan mo lang siyang magtatalak. She would be mad of course. Let her vent her anger. Pagkatapos ay saka mo siya suyuin. Be nice, be gentle, be kind. In short, be your usual self. May napatunayan ka na naman sa kanya. You have kidnapped her. That is proof enough that you are not the wimpy man she thinks you are. Kung tama ang hula ko. Mabubuksan na mga mata niya. She won't instantly fall in love with you, of course. But she would definitely start seeing you in a new light. Parang naririnig niya ang tinig ni Sheena. Bigla niyang naasam na sana'y kasama niya ito. Ito kasi nagpapalakas ng loob niya. Ang moral booster niya. Ang kanyang one-woman fan club and cheering squad. Ito ang nagpaplano ng mga gagawin nila. Ito ang madiskarte. Be your own man. Parang may sumigaw sa tainga niya. Oo nga naman, may sarili siyang pag-iisip. Nagagawa niya magplano para sa ibang aspeto ng buhay niya. Kaya dapat ay pairali niya sa sariling diskarte niya. Break free from his boring ordinary mold. Wika nga. Mabilis lang ang biyahe. Hindi nagtagal ay magsisimula ng lumapag ang chopper sa baybayin ng isla. It was a very nice place. Sana'y tumalabang mahi ka ng lugar na iyon para lumambot ang puso ni Sheena sa kanya. Hindi siya nagpatulong sa piloto na dalhin sa bahay ang dalaga. He felt the need to take charge and that was perfect time to start. Pero nang matanaw niya mula sa bintana ang bahay, ang pag-alis ng chopper ay biglang parang gusto niyang pabalikin iyon. No, giit niya sa sarili niya. Naroon na lang siya sa sitwasyong iyon, paninindigan na niya. The woman started to steer. Inihiga niya ito sa kama. Ilang beses pa nga niyang inayos ang posisyon nito para matiyak na komportable ito. Ngayon ay inihanda na niya ang dibdib niya para sa galit nito. Take it like a man. Stand your ground. Be gentle but firm. Ilan pa iyon sa mga bili ni Sheena. Dumilat na ang dalaga. Parang hilo pa ito sa gamot. Hindi pa nafo-focus sa mga mata nito. Parang pupungas-pungas pa ito. Pero pagkalipas na mahaba-habang sandali, ay mukhang luminaw na ng husto ang paningin nito at gumana na ang isip nito. Pagkakita nito sa kanya ay kumunot ng todo ang noon nito. Naningkit din ang mga mata nito at halatang nanggigigil. Here it comes, aniya sa sarili. You idiot! Bulalas nito. Calm down, sabi niya rito. I can explain. I won't hurt you, I promise. Nagawa ko lang naman yun dahil sira ulo ka, Kenneth. Anito. Natigilan siya. Kapag nagagalit pala si Sheena ay nagiging astang Shaira ito. Pasensya na, kailangan kong gawin ito kasi... Hello, you kidnapped the wrong girl. Hindi ako si Sheena. Si Shaira ako. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.
God bless and stay safe.